What's up mga galamay? Welcome back sa another video. Okay, may nag-message sa akin. May pagpasensya nyo na yung ingay ng electric fan muna. Okay, kasi sobrang init talaga dito. May nag-message sa akin sa Messenger and saying na gumawa daw ako ng video about ibon or kalapate. So sabi ko, sure, why not? Sabi ko, mag-comment lang kayo kung ano yung mga video suggestion nyo. And shoutout kay Gabriel Latundan. Okay, siya yung nag-message sa akin. Shoutout sa'yo. And yun, kayo yung ma-shoutout ko sa video na to. And eto na. Alam niyo naman na nahihilig tayo ngayon. Hindi lang tayo, madaming mga tropa natin na nahihilig ngayon sa Indian ringneck or madami pang klase ng ibon sa pag-free flight. Pero sabi ko nga, may isa na karapat-dapat na tawagin talagang birdman. Okay? Kasi nakita ko talaga siya, nag-aalaga siya or pinapakain niya yung mga parrot na to sa India. Ito naman sa India, punta tayo ng India. Dun sa mga magaling and nakita ko talaga, sabi ko, almost 50% ng sahod niya is dinededicate niya lang sa pagpapakain ng mga ibon na to. So, eto yung papanoorin natin ngayon. Hindi ko alam kung ano yung pinapakain niya dito. Parang tingin ko bigas. Tingin ko lang bigas. Yun yung nakikita ko dito. Thousands of wild parakeets twice a day for the last 10 years. Parakeets? Ba't hindi ko alam ba't parakeets? Kasi ang tingin ko dun sa mga ibon na nakikita ko dito is IRN or Indian ringneck nga. So, pagpatuloy natin. Spending around 40% of his income on their food. 40% pala ng income niya. Akala ko 50%. Dal mo! Tayo na! May mga ganito talagang tao. Minsan kasi, alam mo yun, walang pamilya. Tapos, yung iba iniisip nila, ang lungkot ng buhay niyan. Pero yung mga tao talaga na nakakahanap ng kasiyahan sa ibang bagay. Wala man silang pamilya, wala man silang mga anak. Pero, di ba, nahanap nila yung kaligayahan sa pag-aalaga ng mga ibon. Although, kahit hindi sa kanya yon, pero sobrang andaming nag-a-admire sa kanya sa pag-aalaga ng ibon. Imagine mo gagawin mo to every day, madaling araw pa lang is gigising ka na and maghahain ka ng pagkain ng mga ibon na hindi naman sa'yo, di ba? Na pupunta lang para kumain. He would always feed the sparrows, crows and squirrels, but 10 years ago, after a tsunami struck Chennai. So hindi lang pala yung hindi lang pala mga ibon ang inaalagaan niya or pinapakain niya. Talagang makikita natin yung maganda talaga kalooban niya sa mga hayop. 2 parakeets arrived at his house. இந்த பச்சை கிளிகள் வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக ஆயிடுச்சு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மூலமா அவங்க வந்து 10, 50, di ba? Ba't parakeets? Indian ringneck yan, di ba? 200 இப்படியே ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக ஏறி வந்து ஆயிரக்கணக்கான கிளிகள் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. Since then, the numbers have grown. அந்த 4000 கிளி எப்படி வரும்னா சீசனுக்கு தக்க மாதிரி மாறிடும். Sekar gets up at 4:30 a.m. every day to start preparing the birds' food for when they arrive at 6 o'clock. Grabe, may schedule pa talaga yung ibon. Alas 6 sila dumarating dun sa lugar na or dun sa lugar na kung saan siya nagpapakain ng ibon. இந்த கிளிகளுக்கு வர உணவு பார்த்தீங்கன்னா 60 kg ஆகுது. பர் டேக்கு எப்படியா இருந்தாலும் 60 kilo. So mahigit isang sako. Okay, isang sako ang nabibili niya and 500 rupees. Saglit nga. Tingnan natin kung magkano ang 500 rupees. 2 peso. 332 po. Okay. Mura lang naman. Kasi repairman naman siya ng camera. So, may may medyo malaki ang kinikita nito. 333 pesos. Well, kaya naman. Tingin ko kaya naman. Pero malaking bagay pa din yun, di ba? Napakalaking bagay pa din nun. வந்து அப்படியே அது கணக்காக சொல்ல ஒரு 500 rupees ஆகும். ஆனால் மோர் தென் வந்து நம்ம
parang bigas nga yung ano niya, yung pinapakain niya dito. வருவாயிலிருந்து ஒரு 1 month எடுத்திங்கன்னா ஒரு 40% இதுங்களுக்காக ஒதுக்கி செலவு பண்ண வேண்டியது. Sekar also nurses injured birds back to health and is now better known as India's birdman than he is for repairing cameras. Hindi lang talaga siya nagpapakain, no. Talagang at saka hindi lang siya talaga nagpapakain. Talagang ginagamot niya pa yung mga ibang ibon na injured. Tapos sa kanya papakawalan kapag okay na yung kalagayan ng ibon. Sobrang bait ng taong to. காட்சியாக இருக்குதுங்க. நிறைய வந்து வெளியில் போகிறவங்க வர்றவங்களாம் நின்று இதை வந்து ரொம்ப நேரமாக வேடிக்கை பார்க்குறவங்களும். Tingnan nyo naman yung dami ng bigas ata to na pinapakain niya sa mga ibon. உண்டுங்க. Sekar is committed to continuing looking after the birds, even though it gets harder as he gets older. தினமும் The hard part dito sa ginagawa niya is, sabi niya nga, is tumatanda na din siya. So, mahirap na din daw para sa kanya. Although, ipagpapatuloy niya pa din ang pag-aalaga ng mga ibon. Kaya lang, yun nga, mahirap na daw siya umakyat sa hagdan, dala-dala yung mga pagkain. Siyempre, ang bigat nun kasi napakadami nun. நான் வேலை செய்கிறதுனால என்னுடைய ஷோல்டர், என்னுடைய நீல் கப்பு இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப பலவீனமாகி அந்த கட்டையை தூக்கி வைக்க முடியாத அளவுக்கு வழி எடுக்க ஆரம்பிச்சு. Grabe, napakadami talaga, oh. Di ba? Imagine niyo yung gastos ng taong yun. Okay? Sa isang buwan, aabot ng siguro nasa 9,000 to 10,000 mahigit ang ginagastos niya para lang sa mga ibon and pagpapakain ng ibon. So, I hope nag-enjoy kayo and yan. Salamat sa laging panonood and comment down below if may mga videos kayo na gusto nyo mag-react kasi hindi tayo makalabas ngayon. Okay? Medyo mas stricto na sila ngayon sa pagpapalabas. May schedule na. So, hindi tayo nakakalabas. Ay. Sana matapos na to and stay home lang and peace. Let's go. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.